Good morning po. I'm Simon. Good morning. Morning po, kapatid. Ayun, buti kayo gising na. Ano po? Kanina pa kayo dyan, ma'am? Hindi naman po. Actually, inaabangan ko nga po kasi papasok din ako mamaya eh. Ganun ba? So, Mm. anyway, kanina po ay nag-run lang po muna ako ah, ng FA po natin, yung fundamental analysis. And Okay. then, kaka-check ko lang po ngayon, ma'am. Ito yung ating strength ranking. USD pa din yung pinakamalakas. Tapos ang nasa baba ay NCD, AUD CAD, JPY. And hanggang GBP po, pwedeng i-trade sa major currency. GBP USD, USD JPY, USD CAD, USD AUD, at saka NCD USD. Kuha nyo, ma'am. Yes po. Tapos, ah, yung strategy na ginagamit natin dito po sa ah, bago ko pong challenge na funded account ay yung simplified po na smart money trading. Ano po? So, to confirm po kung ano yung bias, ang ginagamit natin is yung box strategy. So, ito muna tayo sa Euro, dito muna tayo sa trading view. So, let's say NCD USD muna tayo. Kasi yun pong gold, may nakalagay po doon na note na ang best time to trade ng gold ay London session. So, tanghali pa po ito. Ayun. London, New York overlap. So, mga 3 o'clock po ito. Ano po? Sige Kaya po. doon muna tayo sa Forex. So, sa Forex, ang ginagawa po dito sa bago nating strategy na ina-apply natin doon sa Wala Trade ko po na bagong challenge. Yun po kasi ito po kasi ay kasabay nung kay Kuya Ryan. So, ang pinaka-purpose is ano ba yung strategy na mabilis gawin, no? So, unahin ko muna po yung dito sa challenge, tapos tsaka po ako mag-swing trade do sa isa ko pong account. So, whichever po yung strategy na umakmak doon sa inyong sa inyong character ng pagtitrade, nasa sa inyo po yan, ano po. So, ito yung three-step process. Yung una po is box strategy, yung pag-identify ng um, direction. So, punta Yes lang po. po kayo sa ah, daily chart. Okay? So, ang ibig sabihin lang po nun, kaya tayo pumunta sa daily chart, is ina-identify po natin kung ano yung previous na movement, previous day's movement. Ano po? Yes po. Ito po ay Friday, May 22. Kasi ngayon ay Monday po. Ano po? So, naka-close yung market ng Saturday, Sunday. So, kaya ngayon is 22 tapos 25 na. Nakuha niya, kapatid. So, sa box strategy po, ang ginagawa is kinukuha yung last candle. Yan. So, previous trading days candle. So, dito mapapansin nyo, ito, yung last candle niya, at saka po ito. So, dahil ito po ay, mapapansin nyo, ma'am, Apo. nasa lampas na siya. Ito kasi yung isa yung nung Thursday, na-break siya nung Friday. So, pwede natin gamitin po ito. So, para din siyang market structure, yung ating protective high and low. So dito lang D1 lang tayo nakatingin para alam natin ito yung ating structure. Ano po? Yes po. So ito yung ating i-base, pag-basean. So ang ginagawa diyan, ma'am, kinukuha po yung ginagawa ng box. So para din market structure natin. Ito lang, box structure po ang tawag. All, yan. Tapos kukunin po natin yung median o yung gitna. Most likely ito yun. Tapos, ang pinaka-reason lang kung ba't natin kinukuha yung gitna is to identify
kung saan tayo maghahanap ng trade, kung anong direction. Pag nasa taas yung candlestick, ang baka katulad po nito, sorry, kapag po ito po ay ito yung previous candlestick, tapos nag-close po siya dito, di ba pagka ang candlestick po ay kulay red, ibig sabihin po nun ay pababa. Tama po ba? Yes po. So supposedly dapat ang price ay nag-start dito. Kasi candle close niya ito eh. Kuha niya kapatid. Opo. So since dito siya nag-start, hindi siya dito nag-start. Kung dito po yung nag-start, ibig sabihin, ang direction natin na titingnan ay yung direction po na buy. Kuha niya kapatid. Panghalimbawa po itong candlestick na to. So let's say lang Thursday, ngayon ay Friday. Halimbawa Friday ngayon. So dito tayo mag-start ng box, Thursday. So dun siya nag-close. So ang trade natin, sell. Kuha niya kapatid. Opo. So since ito, mayroong price gap. Kasi isipin nyo, dito nag-close ng Friday, tapos nandito na yung price. Naintindihan niyo po? So ibig sabihin may gap. So hindi muna tayo magti-trade po dito sa NCD USD. Okay? So lipat tayo ng USD JPY. So ma'am, naintindihan niyo yung sinabi ko na pag po dito nag-close, ang trade natin ay buy. Yes Mga po. kapatid, ang ginagawa lang dyan, ma'am, is hinihintay natin na magkaroon ng, punta lang tayo na 4 hours, titingnan natin kung nagkaroon na ng pump. Kumbaga, kinuha niya na yung previous day. Kuha niya po, ma'am. So, Yes po. dito, good example kasi nandun na siya. So, lipat tayo ng USD JPY. So, ito po, ma'am, yung USD JPY. So, ganun din. Dito siya nag-close, pero doon na siya nag-start. Kuha niya, ma'am. So, ibig sabihin, hindi din siya good example para sa trade. Dito na siya nag-start eh. Kuha niyo po. Kuha. Yes po. Pag daw, ma'am, malimit po, yung iba, yung sa ibang gumagamit ng box strategy, hindi na pinapansin yun. Basta kung nasan lang ang candlestick, no? In relationship dun sa previous candlestick, doon siya magti-trade. Halimbawa, dito, nakita niya nandito. Regardless kung dito siya nag-close, o hindi. Dahil nandito ang candlestick, buy po yan. Kuha niyo kapatid. So, kung gagawin niya lang, kukuhanin niya lang yung ibabox niya lang yan. Yan, ganyan. Candle open and close ng previous day. Tapos, ang position po agad nila, buy. So, sa atin, para mas safer, ah, gagawin natin na mas buo yung approach natin. So, kailangan, kung dito nag-close, then dapat dito tayo mag-trade. For example, eto, dito siya nag-close, dito ang trade. Eto, dito nag-close, dito ang trade. Kuha niya kapatid. Yes po. Tapos yun lang mga scenario wherein katulad nito. Pag po kasi ang opening price ay nag-start naman ng above, di ba? Nagumagawa tayo ng 50% for example. Pagka 50%, pagka nasa middle na, no trade. Ang ganito po. Halimbawa, ito yung ating previous day. Di po ba? Ang ating Mhm. middle ay ito, more or less. Ano po? Pag malapit na sa gitna o nasa gitna na, wala nang trade po yun. Kuha niyo kapatid. Kuha niyo po. What do you mean pong nasa gitna? Yung next na candle po? Apo. Halimbawa, ito yung previous day natin. Tapos pag Mhm. session natin ng 5 a.m., nakita natin, uy, nandun na sa gitna agad yung candlestick ah. So no trade po yun. Kuha po. Okay po. So ang perfect na trade na hinahanap natin, yung dito nag-close, tapos nandito yung candlestick. Kuha niyo, ma'am. So since Sige walang po. ganun dito sa USDJPY, lipat tayo ng Euro USD. So Euro USD. Bago lang ito ano kuya, yung itong box na 'to? Matagal na po yan, ma'am. Ikinumbine ko lang po dun sa ating zonar kasi meron tayong zonar. So ang mangyayari kasi, ma'am, Hmm. halimbawa, ito wala na naman. So halimbawa, ma'am, nakuha natin, nakita natin yung hinahanap natin, no?
bubuksan natin yung sonar. Tapos titignan natin kung align yung entry, exit ng sonar. Kuha niyo po. Hindi ko pa po na ano yung Zonar, Ito, kuya. ipakita ko sa inyo, Ay, ma'am. Hanap sige muna, po. ma'am, tayo nung sa part 1 natin. Ano po? Dahil lang po. So, wala din po akin. Kasi nandito nagtapos, nandun na agad yung price. Although ito, pagka ganito naman, ma'am, buti nagpakita tong ganito. Pag po yung previous candlestick natin ay na-engulf noong previous day. Ba ito, nasa loob siya nito. Harami, naging harami pala. Yes po. Na-engulf nga siya, na-engulf. Ibig sabihin, mas malaki yung first compared dun sa second na completely nasa loob siya. Di ba? Kasi niyo po, nasa loob siya, di ba? So, ang gagamitin niyo po is yung mas malaki. Kuha niyo, ma'am. Okay po. Kuha po. So, dahil ganyan, wala siya dito. Ibig sabihin, no, trade tayo dyan. GBP USD. Opo. So, yan, dito. So, eto, na-engulf niya yung dalawang candlestick Ng dalawang araw. o dalawang araw. Tapos ito, most likely, ito yung tamang timing. Ito po yung ano, ma'am. Ito yung hinahanap Gitna. natin. It so happen nga lang na hindi siya previous day. Pero na-engulf naman niya eh. So, dapat ito, sell tayo. Kuha niyo kapatid, sell. Mhm. So, ngayon, so, ang hinahanap natin, ma'am, ulit ay sell, di po ba? So, kung sell ang ating hinahanap, tatanungin na natin si Sonar kung may sell ba. Kuha niyo po, ma'am. So, paano Okay yung po. ginagawa yun? So, una po, dapat kayo ay may naka-install na Sonar. Tapos, sa inyo pong Sonar, kung ang Sonar niyo po na gagamitin ay galing sa Trading View, di ba dito po sa indicators, meron din po diyang Sonar eh. Hanapin niyo lang dito Sonar. Kasi yung Sonar ko po nagamit is galing po dun sa partner natin sa yung bago nating partner sa Primeverse. So, Yes ganun po. din naman po yan. So, Sonar, yan, na version 1.5. So, ano nyo lang po, i-add nyo lang po ito. Tapos, pag na-add nyo yan, ma'am, dito, dilalabas na po yan. I-on nyo lang, ma'am, yung display signal. Kuha nyo, ma'am. Kasi Mm. by default, nakaganyan yan. So, i-on nyo lang siya. Kasi kailangan po natin dyan ay signal ng dito. Yan. So, after nyo pong ma-on yan, pupunta po kayo ng H1 or 15 minutes. Depende po sa inyong time. Kuha nyo po. Halimbawa, H1. So, ibig sabihin, mag-i-intraday tayo kung mag-i-H1 tayo. So, pag ginanyan nyo po siya, yan. So, papansinin nyo po, ang entry nasa baba. Tapos, TP1, TP2, TP3. So, ano ibig sabihin nun? Pagkaga ang entry ay nasa baba, ibig sabihin ang position ay buy. Okay. Kasi entry tapos SL. As TP1, TP2, TP3. So, kanina yung dun sa box strategy natin, dapat ang position natin ay sell. Kuha niyo po, ma'am. Yes po. Pero dahil ito naka-buy, din ibig sabihin hindi sila magka-align. So, pagka ganun po, wala pong trade sa 15 minutes. So, kung sa H1 ka naman, o ganun pa din, wala ding Same trade pa sa din. H1. Sa H4, merong yung entry sa H4 pero kailangan dun pa umakyat yung trade. So, kailangan mo na umakyat ng price doon tapos saka siya mag-entry. Kuha nyo po. Yes po. So, dalawa, ma'am, yung pwede nyo paggamitan ng Sonar. Kung halimbawa po tayo ay swing trade gamit ang Sonar, ang gagawin lang natin, dun sa instead na box strategy, ang gagawin po natin is i-base po natin sa fundamental analysis. So, halimbawa, ang fundamental analysis ay ng GBP/USD. Ang sabi sa fundamental analysis ay sell, 'di ba? GBP/USD, sell siya. Nakuha niyo po ba, ma'am? Ito, GBP is weaker than USD, so sell siya. Ano po? So, pagka GBP siya. ganyan yan, ma'am, so pagdating po sa ating ah, position, tayo ay nakasell sa GBP/USD.
Tapos, hintayin lang natin na lumapat po yung candlestick dun sa binibigay na entry signal ng sonar. Sonar, okay. Ganun po siya. Pag lumapat na siya dyan, then pwede na kayo mag-sell. Hindi na kayo time frame analysis, hindi na kayo mag-sniper entry. Dito na kaagad. Kuha niya kapatid. Yes po. So, yun yung kung magsiswing trade po kayo. So, dito wala pa. So, mangyayari niyan, hintayin pa natin yung lumapat itong candlestick po doon. So, since maaga pa, pwede natin lagyan lang natin. Bigyan lang natin ng entry. Kuha tayo ng kulay. Okay. Na entry line. Siga template. Zoner entry. Kasi nag-iba po kasi yung naka-default na nag-iba yung ano eh. Naka-program na nag-iba yung kulay ng candlestick. So, sa akin po yung Mm, thought ko. So, alam ko lang na ito yung zoner entry ko. So, pag lumapat siya dyan, pwede akong mag-entry ng sell. Kuha niyo po. yes po. Kuha po, ma'am. So, ganun lang siya. Kung sa Yes box po. strategy naman, D1, ano ulit yung sa box strategy natin? Dapat tayo ay nakasell, tama. Nakasell sa box strategy din. Sell po. So, itong mangyayari dyan, hintayin natin na magkaroon ng pump. What do you mean, pump? Ah, Rejection po? para pong ano, magkakaroon muna siya ng wicks. Ibig sabihin, aakyat muna siya, tapos saka po siya bababa. Then, okay. Kasi ibig sabihin po, grinab niya na yung liquidity Mm-hmm. bago siya magpunta doon sa direction na gusto natin. Which, based doon sa knowledge natin pagdating sa market structure analysis natin, magfo-fall din siya doon sa sell. Kuha niyo, ma'am, pakita niyo po. Yes. And possible na good entry po ito. Kasi, papansinin niyo yan, ma'am. Di ba, dito tayo naggawa ng market structure natin. Ano po? Yan. Di ba? So, let's say, nagpump pa siya dyan. Kahit mag-pump siya dyan, lalabas, ma'am, na ito yung ating protective high. Kuha niyo po. Mhm. Di ba? Sa tandaan niyo po sa ating market analysis. Yes po. Tapos, ito yung ating protective low. So, ibig sabihin ito ay internal structure ng isang bearish external structure. Tama po ba, ma'am? Yes, kuya. So, ibig sabihin ang position natin ay So, sell. Very good. And currently, meron siyang double confluence dahil meron ditong fair value gap. Napansin niyo po, yes po. bearish fair value gap. Actually, inaabangan ko din yan. Favorite ko si GBP USD eh. Po. So, pag ganyan, ma'am, mangyayari na lang dyan, hihintayin natin yung pag-bounce pababa. Pero kung halimbawa, sabi natin, dito sa trading na account na ito, sonar ang gagamitin natin. So, kailangan natin mag-stick sa plan. So, sakto naman ang entry ng H4i doon pa din. So, most likely, pwede nating sabihin na tama yung sonar kasi naka-align siya sa fundamental analysis. And then, yes, ito pa ay fair value gap, pero ito, we can consider na OB po ito. Kuha niyo, ma'am. Kasi Yes. kahit pag pinagsama niyo, ma'am, itong dalawang candlestick na to, so, i-off muna natin para alam natin kung bearish candlestick ba yan. Ito lang po. Okay. So, yun ang kinuha niya na ano, OB. Okay. Kuha niyo po. So, Yes titingnan po. natin kung tatama yun sa sonar. Ito yung OB niya. Yung Parang mas candlestick. pinapadali pala ni Sonar yung analysis, no? Opo. Kasi ma'am, yun pong sonar ay ano, SMC na trading indicator Mm, po. So, meron perfect. lang slight na pagkakaiba sa kung paano natin gamitin yung SMC. Pero, kasi nasa ano tayo, order flow base po ang ating pagbasa ng SMC. So, siya naman, iba yung pagkakaprogram sa kanya. Pero ganun din po yun. So, ito ay bearish order block ng fish. Yan. So,
Pwede mo siyang i-combine. Tapos yan, confluence siya. So, dahil dyan, kung wala kasi tayong sonar, baka dito tayo mag-trade sa fair value gap. Natindihan niyo, ma'am? Kuha po. Pag Yes lumabas, po. trade na tayo. Pero dahil meron tayong sonar confirmation, then dito tayo sa OB tayo mag-trade. Kuha niyo po. Kuha po ba? Yes Kasi po. mas tama din to in a way kasi alam naman natin may mga pagkakataon na nagli-liquidity grab. So mag-liquidity grab man siya, dito tayo mag-entry. Kuha po. Kuha. So kung papasin ninyo, bago pa lang siya bumaba, nakatatlong TP na agad tayo. Kuha niyo, ma'am. Yes po. Okay. So with that, ang isa natin hihintay ay GBP USD. SD. Okay. Okay. So na ang position natin ay sell. So, Okay. So meron pa ba tayo? Ano na nadaanan natin, ma'am? Euro USD, nadaanan natin ano po? yes po. Tsaka yung USD, USJPY. And BPY, then NZD NCD, USD kasi nata. USD CAD at saka AUD USD ano po? Tingnan Ah, natin. yes po. Ano oras ba mong pasok niyo po? Actually, 7 po. Okay ko. Nako, sige. Bilisan na lang natin to, ma'am. So, USD CAD. Nakap ko muna. De, 7 Okay. naman po yung alis ko dito, kaya sok lang. Pwede pa. So, D1. De, bilisan ko na din po. Yan, D1. Ito, perfect timing to. Pwede po itong gamitin. Nakasell. USD Si CAD. AUD card. Ito lang, unfortunately, siya ay sa ating fundamental analysis, hindi siya naka-align. So, counter trade tayo dito. USD CAD. Oh, naka-bullish eh. USD CAD, oh. Meron ka ng chok dito. Tapos ito ay higher low. Kuha niyo, ma'am. Yes po. So, nasa bullish na ano tayo, trend. So, counter trend tayo. Okay, ito. Ang ating protective buy. Ating kilo. So, Actually po may mga analysis kasi ako, tumatama naman, yun nga lang, 'pag nasa work na ako halos hindi na mabuksan yung ah, kaya 'pag nakikita ko po wala na, ang layo na. okay ko. Pero TP naman, ma'am. Opo, natitipi naman. Okay lang po yun kung TP naman. Yeah, di ba? So, counter trade, pag ginamit natin yung box strategy, ito lang po, counter trade tayo dyan. Okay. So, pero, ganyan po yung sa box strategy, ma'am ha. Pag Opo, nasa taas, sell. So, ngayon, ang gagawin natin is, punta na tayo ng zonar. Damo tayo ng H1. Tingnan natin kung mayroong entry. H1 na sonar. Ayun lang. Hindi po siya naka-align sa sonar. So, ang sonar ay nakabay. Ibig sabihin, hindi magkasang-ayon yung ating box strategy at sonar sa H1. So, no trade tayo. Sa 15 minutes, nakabay din eh. So, no trade po tayo. Kuha, ma'am. yes po. Kasi ito yung parang pinaka-additional confirmation natin eh. Dapat align silang dalawa. Kung ano ba, nagkataon nakasell to, di trade po tayo ng sell. Kuha niya, kapatid. Anyway, sa pagtitrade naman natin, hindi lang lagi tayo naghahanap ng kung saan magtitrade. Dapat alam din natin saan tayo hindi magtitrade. Ano po? Okey po. H1, o wala din. H4, wala din. Okay. So, buy siya. So, yung sonar naka-align sa ating fundamental analysis. So, buy. Kuha niyo po. Yes. Pero okay lang. Doon tayo sa baka strategy plus sonar. Kasi ngayon ay AM session din. So, ano pang hindi natin, ma'am? Last natin ay AUD USD. Tama po ba? Mhm.
Yun ang hindi pa natin USD nadaanan. which is sell. Ayan, teka lang. Put ko muna para makapag-analyze tayo. AUD USD. Dito kami nakatipi nung last week, AUD USD. Wow. Nakadalawang TP yata po dyan last week. Dalawa ba? Isa. Isa yata tsaka isang Euro USD. So, D1. So, ang D1 natin, ang gagamitin natin mamay, ito, sakto to, nakasell pa naman. Kasi ang kailangan natin siyang gamitin ay ito. Tama po, ma'am? By the Mhm. way, ito din po yung magbibigay sa atin kung saan ang TP. SL, ibabaw ng box. TP, ilalim ng box. Kuha niya kapatid. Yes po. Pero hindi ba wala bang ano na kung anong day lang talaga ang kukunin natin, pang ilang days? Palagi Ah, natin gagamitin yung pinaka-ano. Apo, yung pinakamalaki po. Kasi ibig sabihin, kahit po yan ay katulad nito, ilan, 1, 2, 3 na days na ano po, ibig Mhm. sabihin yung range ng movement ng Hmm, price, eto pa din yung pinaka-relevant na movement ng price. So, kaya po natin kinukuha yun para iwas tayo ng SL. Ano po okey. kapatid? Tapos Yes ito po. naman yung pinakamalayo natin na TP. Kasi hanggang ganito yung nagalaw niya eh. So, possibility, makapaggalaw pa din siya ng ganun kalayo. Ano po? Opo. Though yung iba po, ang ginagawa, yung previous day lang din. Kaso, yung SL kasi yung nakakatakot doon, ma'am eh. So, Hmm, eto siya. So, dapat sell tayo, ano po, which is aligned yes sa po. ating fundamental analysis. So, tingnan natin kung meron ang sonar. So, tayo na page 4. Tapos, punta tayo ng, ito lang yung sonar ko. Hala. Nawala. Wala na akong sonar. Hmm, Start ko lang po sige po. Nawala yung sonar ko. Ayun. So, punta ng H4. Ayan. Then punta tayo ng zona. Naku, hindi din naka-align mo eh. Nakabay ang sonar. So, waiting din. Opo. So hindi siya naka-align po eh. So sa H1 kaya. H1. Nakabay din. Yung 15. Nakabay din. Nakabay talaga. So gamit yung ating strategy, wala tayong trade. Tuhan niya po. Yes, So kuya. both yung original nating strategy ng USD CAD ay hindi pa naka-align sa USD CAD pala, buy pala talaga, no? Pero okay lang Please, na walang bye. trade kasi nagre-ranging din eh. So, mahirap yung trade. Mag-liquidity grab pa. Apo. So, kung sa regular trading natin, ito yung trade. Ito kasi ay bullish, valid bullish OB ng M15. Ay, kaso nasa 15. Kung nasa M15 agad ako, taga lang po ang H4 muna. H4, wala din trade eh. H1. Chine-check mo pala halos ng lahat ng pairs, ng major pairs. Sa Ah, akin Pag po lang walang entry yung recommended na ano po, na pairs. And time pagka oh, po ganitong Monday, para at least meron na po akong initial idea sa mga pairs moving forward. opo. Opo. Hmm, yun ata yung mali ko kasi halos dalawa lang ang binabantayan ko kasi hindi ko may singit-singit sa time kaya si GBP Hmm. USD lang po at saka USD JPY. Okay din po yun, ma'am. Safe naman po yun. Sabagay. So, ito yung ating 0.5. Teka lang, ma'am. Ako mo may nag-a-analyze na lang para dun sa swing trade ko. Sandali lang po. Mm. So, Fibonacci, 0.618. 0.5 pala yun. Tapos,
So pag ganyan ma'am, kaya ko ma'am kinuha yon kasi meron tayong OB. So kailangan natin ma-identify kung siya ba ay nasa premium o discount. So yun yung 50% ng Fibonacci. So mas maganda kung ang kukuhanin natin yung OB na nasa ano po, nasa discount side. So kung bababa yan dito, tapos saka siya tataas, pwedeng mag-trade ng buy. So kung hindi, kailangan natin itong i-consider. Bullish or BH1. H1. Bullish or BH1. Yan. So, ganyan lang po siya, ma'am, no? So, sa ngayon, wala pa tayong trade using box strategy. Good sana to. Kaso hindi nakaayon ng ating pong sonar. Okay? Yes, kuya. Okay. So, for now, ang ating babantayan lang mamaya is yung GBP USD. Wait to Yes. sell ang position. So, tayo ay dito, GBP USD ang potential. So, ito ay GBP USD potential. Ito ay na-close na. Ito ay sold-in last week. AUD USD sold-in. Tapos, no trade, GBP Y, USD no trade. Yan. So, ganun lang po. So, punta ng fundamental analysis. Okay. Ito. Okay. GBP. Oops. Tapos, USD. Yun. So, mayroon lang tayong notes. Then dito sa ating ano sa trading view, alam natin kung ano yung binabantayan natin, GBP USD. Okay? Yes So, po. ayun ma'am, maraming salamat po. Good morning, good morning. Pagpalain nawa and ingatan nawa po sa maghapon.